Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At ngayon, i-present ko sa inyo kung paano tayo nag-present sa ating mga client. Okay, yung unang pinapakita natin sa kanila, pagdating ng client, ay ito po yung location map. Okay, ito po yung site kung saan ano yung mga dinadaanan papunta po sa site. Okay, una natin pinapakita ito pong daanan kung ang client po nanggaling po sa Metro Manila sa Quezon City. Example, ito po yung South Luzon Expressway. Kung makikita niyo po, ayan po may mga arrow. South Luzon Expressway, familiar naman po kayo South Luzon Expressway. Ngayon po, pag nagdire-diretso po kayo dyan, makikita niyo po Mamplasan Exit. Ito naman po yung tinatawag pong Calax. Okay, pag nagdire-diretso ka po dyan, sa papunta po dyan, mag-i-exit ka po sa Santa Rosa Tagaytay Exit or sa Santa Rosa Exit. Ngayon, makikita nyo naman po yan, ito na po yung dadaanan natin, papuntang Santa Rosa, Tagaytay. Ayan, makikita nyo po. Dire-diretso, ito po yung Olivares o yung circle ng Tagaytay. Makikita nyo siya. And dire-diretso po kayo papunta dyan, makikita nyo naman po dyan. Andito po yung ating office, yung Real. Andito po yung ating Real Estate, Tagaytay. Okay? Ngayon, andito po yung mga party, yung ating Esplendido, okay, dyan yung Twin Lakes, okay, dyan po siya. Okay, pag dire-diretso mo po yan, welcome na Sugbo, dyan pa lang po, makikita nyo na po, may kulay blue na po kulay blue po na malaking bakod, which is SM na po yan. And then sa Ayala naman po yung mahabang bakod ulit. At makikita nyo rin po dyan silang Wilcon, makikita nyo rin po yan si Bulalo Capital. Ano pong point? Yung mga main businesses po, pumuposisyon na po dito. Okay? At as you can see, ito po yung ating project. Ito yung Villahermosa. Ngayon, kung matapos po ito hanggang dito po sa Silang East-West, meron naman po dyan may project po dyan ng San Miguel, which is Citybex, Cavite, Tagaytay, Batangas Expressway, na pag dumire-diretso po yan, natapos po yan, hanggang dito na Sugbo exit na po. Kasi bakit? Dahil ang dami na pong establishment dito sa parte na to, sobrang traffic na po siya lalo na pag Saturday, Sunday. Ngayon, ang good news po nito, pag natapos po yan, ito na po agad yung ating project. Okay? Dahil ito na po yung ating project, what if after 2 years, after 3 years, tapos na po yan at tapos na rin yung ating project, magkano na po kaya ang per square meter natin dyan? Okay, yan. And from galing din ka po ng Cavitex, okay, coastal, familiar kayo kung Pasay, ito po yung Cavitex, diretso na po ng Kawit, Open Canal, and Governor's Drive, Silang West, diretso na po ulit dito. Ngayon, ang ibig sabihin po niyan, kung galing ka man po ng parting Pasay, galing ka po ng parting North, o yan, dito ka naman dumaan, diretso pa rin po yan, Nasugbo exit na po siya. Ngayon, kaya po, ano pong maganda? Kaya po maraming kumukuha sa atin pag na-appreciate nila yung daanan pa lang. Yung daanan pa lang po nito na natapos yan, since na pre-selling pa lang po tayo, kasabay ng development niyan, ng development din natin, magkano na po kaya ang per square meter niyan? What if natapos yan? Okay, yan po makikita nyo, magiging dalawa na yung daan. Tama? Pwede kang dumaan pa rin naman sa Tagaytay, na Sugbo, pwede ka na dumaan dito para mapabilis. Okay. Mga ilang minuto? Oras? Ngayon, from Tagaytay, Santa Rosa hanggang dito sa ating project ay nasa 1.5 hour. Okay, from dito sa Tagaytay, pag nag-exit ka ng Santa Rosa, okay, 1.5 hour yan. Depende pa sa traffic. Kasi siyempre, ang dami ng establishment, dami ng commercial dito. Kaya nagkakos po siya ng traffic. Pero pag ito po natapos, from dito po sa Calax, it takes 30 to 30 minutes na lang po yan. Mga ganun, 30 minutes around. Kasi dire-diretso na eh. Ang bilis na niyan. Ibig sabihin, kung galing ka man ng Metro Manila, diretso ka na exit, na Sugbo exit, gaano po kalapit. Okay? Mga possible kailan po matapos? Ang nakita po natin, possible po yan ay 2026. Tapos na po yan. Pero ngayon po, makikita nyo, mga tulay ng alam po ang pinagdudugtong as early as 2026 tapos na po yan. Kasi bakit? Minamadali yan kasi nga, yung mga establishment dito, ang bilis na rin po nag-uulputan. Okay, and ganun po kaganda. Yun po yung gusto kong pa-appreciate sa inyo. Okay, at pag may pumupunta pong client dyan, mas gusto ko nga maramdaman nila na, wow, bakit ang layo? Para ma-appreciate nila pag natapos itong daan na to. Okay? At pangalawang daan naman po. Okay, as you can see,
Ito po yung coastal, ito po yung Bacoor, Imus, Dasma. Ito po yung tinatawag na Aguinaldo Highway. Na pag dito po, dumiretso ka GMA, Carmona, yan na po yun. Pag dumiretso ka naman po Silang, which is dito din po dadaan yung pinakita ko sa inyo kanina, meron naman pong ginagawang East-West Lateral Road. Ito pong East-West Lateral Road na to, 4 lanes. Okay, ito po ay pag sa halip na dumaan ka dito at matraffic ka, papuntang Tagaytay, dito ka na po dadaan para makaiwas ka na po sa Olivares sa traffic doon. Ngayon, pag dito ka po dumaan, shortcut po yan. And then meron na rin po daan dyan pag ganito, na ginagawa na rin po. Okay? At ito po, makikita may project po ang Vermosa din dito sa parting Indang, Cavite. Kaso putol pa po siya, nasa 3 kilometers. Kaya iikot ka po, dadaan ka pa ng Cabso, it takes 30 to 40 minutes bago ka makapunta sa project. Alam niyo po ba, pag natapos to, kung gano'n na lang po kalapit dito? 2 minutes na lang po. To 3 minutes. Ibig sabihin, nag-expend ka ng 30 to 40 minutes para makapunta dito na pag nadugsong pala to, 2 to 3 minutes na lang. That's why, ang 22 hectares po dito, sold out lahat. But good news, mayroon pa naman po tayong 11 hectares. But from 4,800, 12,000 to 15,000 per square meter. Kasi patapos na ng patapos to. At pag natapos po yung lalong magmamahal yan. And yan pong daan na yan, dire-diretso hanggang sa Magallanes. Which is ito na naman po yung ating project sa Mountain View. Imagine, kanina, pinakita ko sa inyo kanina yung Tagaytay Road, yung Tagaytay na Cebu Road. Pinakita ko sa inyo yung Citybex, yung Cavite Tagaytay Batangas Road na San Miguel. Ibig sabihin, magiging 3 na po yung daan. Ito pong daan na to, which is the Citybex, at yung daan pa na to, which is East-West Lateral Road or Calabarzon Road, at may daan pa po, 3 na po yung daan. Ngayon, magiging super accessible po ito. Okay, pag ayaw mong mag-tollway, pwede kang dumaan dito, papunta dito, Aguinaldo ka na. Pag gusto mo naman ditong dumaan sa Tagaytay na Cebu Road, pwede rin. Pag dumaan ka naman ng Citybex, pwede rin. Ibig sabihin, ang dami po talagang magiging daanan. Okay, connect po yan. Ito po yung Citybex, halimbawa, di ba? Ang bilis na po. Sobrang bilis na po talaga. At as you can see, pagpapasok ka from the main road ng Tagaytay na Cebu Road, meron tayong dadaanan na 2 lanes, which is makikita mo po doon, may mga muhon na siya na ganito kalaki. Ibig sabihin, yung mga muhon po na yan, soon, 4 lanes po yan. Kasi provincial road siya. Hindi po siya barangay road. Pag sinabi pong barangay road, okay na po dyan yung 2 lanes. Pero pag sinabi mo pong provincial road, sa government po yan, proyekto po yan ng DPWH na which is pino 4 lanes nila para mas maging hindi sumikip yung traffic. Kaya as you can see, may kita nyo po yung mga poste nakaiwas na siya. Kasi soon 4 lanes na po siya. Okay? At ayan po, kaya pagpasok po natin doon, makikita nyo yung dire-diretso na at ma-appreciate nyo po kung bakit ang daming kumukuha sa atin dito po sa Mountain View Leisure Farm and Resort. Bakit madaming kumukuha? Kasi na-appreciate nila yung daanan. Since na pre-selling pa lang tayo, guys. Pre-selling pa lang po tayo, ma'am, sir. At pag naintindihan mo yung mga ginagawang daanan, katulad ng Citybex, Cavite Tagaytay Expressway, Batangas Expressway, at yung East-West Lateral Road. Pag natapos yan, at yung dinadaan ng Pantagaytay, 3 na po yung daan. Ngayon, ikaw na po din, sir, ma'am, ang makakasagot. Bakit napakaganda ng location natin? Bakit napaka-strategic ng location natin? Bakit this is the time you to invest in Mountain View Leisure Farm and Resort? Bakit? Kasi nga po, pumosisyon ka na. Kasi even the mga big companies and corporation, pumuposisyon na po sila. Okay? And dahil nakita mo po ito, nakakita ka ngayon isang napakagandang opportunity na this is the time to invest habang 7,300 per square meter pa lang. At tanongin kita ulit, after 2 years, 3 years, na natapos na rin ang mga kalsada at yung development, magkano na kaya per square meter? Baka hindi lang po times 2, times 3, o times 4 yan. Okay? At tayo po isa sa may pinakamagandang project, which is the Leisure Farm. Complete amenities with the high-end amenities with campsite. Meron adventure park, meron tayong grotto, meron tayong open space for nature and a mountain view overlooking. Puro mountain ang makikita mo. Pinakamataas na area sa Nasugbu. Okay, which is overlooking sa mga seas. Okay, at syempre malamig, breeze. Yung hangin, di ba? At ano pa ang hinihintay mo mga kalupa? This is the time na nakita mo at napakinggan yung short video na ito na baka makatulong sa inyo kung paano namin dinidil ng mabilis yung mga client para maboost sila
na ang magiging desisyon nila is tama. Kasi nga, pag sinabing development o sa real estate, ang number one kinoconsider dito is location. Ngayon, naintindihan mo to. Sa mga susunod kong video, makikita mo kung gaano pa kaganda yung ating project at marirealize mo, napakadali at napakaganda pa lang i-alok ng ating project na to sa Mountain View Leisure Park. This is Kalupa, okay? Follow me sa aking page, Kalupa. Okay, God bless everyone.